Magandang umaga, magandang hapon mga brother, sister. My name is Manu ng Treehouse and today, ang pag-uusapan natin ay itong bad boy na to. So itong nakikita nyo rito ay ang rig ni Brett, the basis of Armalite. Sa mga hindi nakakilala sa akin, ako po si Manu. Ako po ang responsible for the video and audio ng Treehouse and also ang backend 6-month guy ng Armalite and the technical guy na nag-aalaga sa kanilang rig and also sa kanilang in-ears. But today, pag-uusapan natin ay kung paano namin binild itong rig ni Brett. Kaya ang rig ni Brett ay powered by DND. So gumagamit kami ng Nux MG30 for the bass and also Nux B8 para naman sa wireless transmission, sa boost and also sa DI. So ito yung ginagamit namin. So kung napanood nyo yung video ni 8 or yung unboxing nila, ang Nux B8 po ay isang napaka-powerful device na nasa market ngayon at available sa Pilipinas through DND. Ito po ay isang wireless system, isang boost, isang DI, at dami niyang pwedeng gawin. So, yun, tuner din siya. Pag-usapan natin yung architecture ng bass, okay? So, si Brett ang nag-design ng board, ng routing nito at ako lang nag-implement ng application and pag-install dito sa board nito kasama ang team ng Geardrop. So, una, sa routing ay itong B8. Dito papasok lahat mula gitara. So, pwede kami wireless mode at saka wired mode. So lahat ng input ay papasok dito, pwede rito pumasok and also pwede rin dito. So nilagay ko na lang dito para mas pogi yung input para sa ni 8 na dito ang pasok ng mga input ng gitara kapag naka-wired. Kapag naka-wireless naman, ang kailangan lang nilang gawin ay ilagay at i-connect nila itong transmitter na to sa kanilang gitara. So meron yung port na kung saan papasok dito. So may kable yan. Okay, so kung mapapanood ninyo yung unboxing video ni 8 at ni Brett tungkol dito sa Nux B8, makikita ninyo na kasama sa package o kung saan bibilhin ninyo yung kable. Kung saan, ilalagay mo lang yan dito. Iyan. Meron siyang lock maganda. Yan mga bro. Okay. Yan. Okay. May lock. And then also ito yung papasok sa gitara. Kasama na yan. I recommend na mag-extra kayo kasi minsan katulad ko, walain ako kami nila 8. Kaya magpapagawa pa kami ng isang ganitong classic cable sa Geardrop. Okay, so yung routing na ginawa namin is from the wireless papunta ng MG30 input. There you go. And then magsasend siya papunta ng noise gate. And then papunta ng compressor. And then babalik ng MG30. And then lalabas dito. Kung bakit ginawa namin yon ay para makontrol namin yung effects dito kasi all the time naka-on na lang yan. Pwede namin din kasi kunin yung compressor dito sa MG30 pero pag trip namin na gamitin to, meron din kami option na gamitin to. And I'm not sure kung final na tong board na to kay Brett kasi kakabalik niya lang from long hiatus mula sa curbside. And then yun, binuo namin yung rig niya. And then binigyan kami ng DND ng Nux MG30. As yun. So again, ang routing mula Nux, papasok ng MG30, lalabas, pumunta ng noise gate, and then papasok dito sa compressor, and then pabalik ng MG30, saka ang pinakahuling chain ay yung hardkey bass attack. Vintage ito eh. Okay, so mas komplikado at mas complex ng konti itong rig ni Brett kasi meron siyang, yung setup niya kasi hybrid. So, isang multi-effects and then meron siyang mga pedal. Though, pwede naman lahat niya kunin dito pero mas trip niya yata na ganito yung setup for some reason. So, personal preference kung ano man yung gagawin niya. So, ayun. And then, meron din siyang foot switch dito. Okay? And then, yeah. So, may pinagkaiba ng konti yung routing ng output ni Brett at saka ni 8 kasi dito, so sobrang simple lang nito. So sa kanila, in their perspective, papasok sila dito sa input and then lalabas dito sa output. Yan, pareho lang. So dito papunta yung gitara o kaya dito sa Nux B8 and then palabas ng papuntang amp. Ngayon, nag-add kami ng Geardrop ng extra outputs para number 1, makuha namin yung DI out ng hardkey and also magkaroon kami ng out papunta ng front of house. So madali na para sa amin. Like doon sa rig ni 8, meron kaming front house direction XLR out from the board and also pwede ako maglagay dito ng diretso sa IEM nila. So meron akong port for the IEM, meron akong IEM pala mga bro is in-ear monitoring system. Meron kaming front of house and meron papunta ng amp dito sa gilid and also pinakamaganda rito is dahil sa Nux B8 kaya ko rin kunin ang DI signal kasi itong port na to is DI signal na galing dito sa Nux B8. So bago pumasok lahat ng routing o kaya ng processing dito is nakaka-capture ko via DI yung sound ng bass. So makokontrol ko siya during mixing.
So yun yung beauty ng board na to. May konting pinagkaiba sila ni 8, pero ang pinagkapareho nila ay ang wiring. Okay. Ang wiring nito is napakalinis. Gawa po ng gear drop ito. So si James ang nag-cable, tapos si Gabriel ng gear drop ang nag-solder, and then si Gia naman ng boards PH ang nag-cavity na nagbutas nito. So yung ganitong klaseng GC Rock board ay hindi nyo mabibili, pero pwede kayo magpa-customize sa gear drop, at saka pwede rin kayo magpa-cable sa gear drop kung gusto nyo maging ganito yung inyong board. Heavily customized. Yun yata yung tamang term. So, naglagay ka na kami ng mga extra port na kailangan namin. Supported namin ang small gig tsaka stage. So, ganito kalakas yung board na to. Medyo mabigat to. Mas mabigat tong board ni Brett kumpara kay 8. Kasi yung kay 8 maliit lang. Okay, punta tayo sa ilalim. So again, ang power ay na ginamit namin dito ay gumagamit kami ng Joyo power supply. So lahat ng port na nagamit namin. So again, tatlong 500 milliamperes na out, and then also 1, 2, 3, 4, apat na 100 milliamperes na out. So perfect yan para i-power up yung buong system katulad nito na meron kang 7 pedals or effects, including the multi-effects. Ito naman yung DI box. So, ang architecture nito ay paglabas ng MG30, papasok siya sa DI box. So, paglabas niya dito. Okay, yung left, paglabas niya dyan, papasok siya sa DI. There you go. Then, pagpasok niya sa DI, mga brother, i-split ko yung signal, papunta ng front of house, dito sa harap. Yan, and then, papunta naman itong isa sa left, sa amplifier. So, able to support namin yon. So, napakalakas nitong DI na to kasi active siya. Meron siyang settings na dB gain at saka plus 20. Hindi ko ginagamit yung cab simulator nito. Naka-off lang yan kasi hindi namin kailangan dahil ang cab sim na ginagamit namin ay nandito sa loob ng MG30. Ayun. So, buksan natin kung ano yung itsura. Alright, so ito ang buong system, wireless siya. Kapag tumutugtog kami, safe pa rin kasi kahit nakasaksak yan, nasanggi. Therefore, hindi mamamatay yung buong system kasi meron kaming Joyo power supply. And napakaganda ng pagka-wire nito dahil ito ay gawa ng GC Rockboard, and also yung mga effects is very reliable dahil ito ay Nux from D&D. Tom rig ni Brett, this is the base rig. Lumaki na lang ng ganito to kasi nagkaroon kami ng Nux MG30. So maraming salamat D&D Guitars and also Gear Drop for helping us build this rig, especially dito sa Nux B8 and also Nux MG30, and also dito sa napakalinis na wiring ginawa ng Gear Drop team. So kung gusto niyo magpa-custom and kung gusto niyo gayahin yung rig na to for your reference, feel free. Show this video to your friends and also to D&D para maging reference ninyo itong build na to for your pedal rig. I think yan lang. Please don't forget to subscribe to all our channels, Treehouse PH, and also follow us on Instagram. Nasa TikTok rin kami and kung saan. And also follow me on social media as well, Manogen2 Drums sa Facebook and also Manogen2 sa YouTube and Instagram. And also follow my video channel din. Gumagawa pa ako ng mga videos, The Ramen Productions na gumagawa ng mga video. So kung gusto niyo magpagawa ng high quality videos, message lang ako doon. Alright, so yes, kung meron kayong katanungan, do not forget to comment down below, and also like na rin yung mga video, nung video na to kung nagustuhan ninyo ang inyong napanood at kung may natutunan ka. Yan lang mga brother, maraming salamat sa panonood. My name is Mano. Again, see you in the next video. Bye bye.